Mapagpalang araw po sa atin mga kalas, kuya, ate at bunso, to my friends and fellow Rotarians, andito po muli ang inyong lingkod. At si Kuya Atty. Isrado na kung saan tayo ay magtatalakay po ngayon na tinatawag natin injuries or death due to extreme temperatures. Halika, talakayin po natin itong mga to. Ano ang thermal injuries? Ito ay ang mga pinsala sa katawan ng isang tao dulot po ng sobrang taas o sobrang baba po ng temperatura. Talakayin po natin, ano po bang epekto ng mababang temperatura sa katawan ng isang tao? Kapag ang katawan ng tao ay nalantad sa isang sobrang lamig o nagyayelong kapaligiran, maaari po itong magresulta sa pagkawala ng lakas ng oxygen na ito ay nagmumula sa hemoglobin at maaaring magpahina sa isang tissue upang magamit o bumuo ng oxygen. Ang mahabang pagkalantad ng katawan ng tao sa sobrang lamig na paligid ay maaari pong magdulot ito ng necrosis. Ang mga matatanda at ang mga sobrang bata ng mga tao ay sila po ang madalas maapektuhan ng ganitong mga pangyayari. Bakit kampo? Pag ang mga matatanda naman po kasi ay mahina na po ang kanilang katawan para po labanan ang sobrang lamig. At sa mga bata naman po ay hindi pa po ganon kabuo ang tinatawag nating thermoregulating system. Ito po ang sistema sa katawan ng tao na kung saan binabalanse at pinapanatili po ang normal na temperatura ng isang tao. Ayon po sa isang libro na kung saan ang mga kababaihan daw po ay mas malakas po ang kanilang panlaban sa sobrang lamig dahil daw po mas marami daw po silang mga tinatawag nating subcutaneous fats. Kasama rin po dito ang mga taong mayroon pong malnutrition na kung saan sila rin po ay mas mabilis maapektuhan ng temperaturang sobrang lamig. Ano naman po ang epekto ng tinatawag nating frostbite? Ang frostbite po kasi ay isang pinsala po sa katawan o tissue ng tao na kung saan ang parte ay nalantad po ng mahabang panahon at ito po ay nagre-resulta sa isang pinsala. At ang madalas pong unang-unang naaapektuhan po ay ang ilong, mga daliri at ang paa. At dahil po sa katagalan ng pagkalantad ng parte ng tao ay maaari rin po itong magresulta sa tinatawag po nating necrosis at gangrene. Ano naman po ang trench foot? Ito ay isang kondisyon na kung saan ang tissue ng tao ay nalantad sa mahabang panahon o oras sa isang napakalamig na temperatura, katulad na naman po ng paglalakad ng isang tao na wala man lang saplot o sapin sa kanilang paa. At ang ganito ay maaari pong magdulot na tinatawag din natin pong muscle cramps. Talakayin naman po natin ang mga patungkol sa may init na bagay. Ano po ba ang sensible heat? Ang sensible heat po ay ito po ay isang uri ng init na kung saan sinisipsip ng katawan ng tao at maaari pong magresulta sa pagkataas ng temperatura ng kalamnan o ng isang tao. Sunod naman po ay tinatawag nating heat cramps. Ito ay isang masakit na contraction o paninikip ng mga kalamnan dahil po sa dehydration at pagkawala po ng sodium chloride dahil po ito sa resulta ng pagpapawis ng isang tao. Sunod naman po ay tinatawag nating exhaustion. Ito naman po ay nagre-resulta dahil po sa matinding pagod o matinding pagtatrabaho na may kaakibat po ng pagsusuot ng mga may init na damit. Meron pa po tayong tinatawag na heat stroke. Ano naman po ang heat stroke? Ito naman po ay isang kondisyon na sanhi ng sobrang taas ng temperatura sa loob ng katawan ng tao dahil po ito sa panahon, kasabay po nito ang pagtatrabaho at yung mga kasuotan po na may init din po. Ito po ay sinasabing isa sa mga pinakamalulubhang mga uri ng init. Dahil po kasi ang heat stroke ay kinakailangan po ng agarang lunas. At kung hindi po maagapan kasi ang tinatawag nating heat stroke, maaari po itong magresulta sa kamatayan ng isang tao. Bakit magre-resulta sa kamatayan ng isang tao? Kasi ang unang-unang po mapipinsala dito, ang utak, puso, atay,
at kidneys po. Talakayin naman po natin ang scald. Ano naman po ba ito? Ito naman po ay isang uri ng pinsala na kung saan ay nadikit po ang parte ng katawan ng tao sa sobrang init na bagay o likido, kagaya po ng langis, kumukulong tubig, o kaya po ay mantika. At ito po ay maaaring magresulta sa pamumula, pananakit, o kaya po ay blister formation. Ang pinsala po kasi na maaaring matamo ng isang tao ay depende po sa init o temperatura at sa tagal po ng pagkakadikit. Sunod naman po nating tatalakayin ay mga pinsala dulot po ng pagkakasunog. Ang mga pinsala po kasi na dulot ng isang sunog ay depende rin po sa tagal ng pagkakasunog, sa taas ng temperatura ng init, at maaari po kasi itong magresulta sa kamatayan din po ng isang tao. Meron po tayo mga antas ng pagkakasunog. Ang unang antas po ng pagkakasunog ay isang uri ng paso na kung saan ang partikular lamang po natatamaan ay yung tuktok ng balat, at ito po ay nagre-resulta sa pananakit o pamumula. Tandaan po natin, tuktok na layer lamang po ng balat upang matukoy po natin na ito ay tinatawag nating unang antas ng pagkakasunog. Ikalawang antas ng pagkakasunog, ito ay isang uri ng sunog na kung saan ay kinasasangkutan po ng mga mabababaw na balat, pero tinatamaan na rin po ang tinatawag po nating nerve endings. Sa madaling sabi po, ito po ay mayroon ng mas masakit na pagkakasunog. Paalala lang po, pagka nakakita po kayo ng paltos o yung nagtutubig na balat, ito po ay senyales na tinatawag po nating ikalawang antas ng pagkakasunog. Ang ikatlong antas ng pagkakasunog, ito ay isang uri ng pagkakasunog na kung saan ay ang mga nasusunog na rito ay ang laman ng tao, buto, mga internal organs. Kasama na rin po iyan. Sa ikatlong antas ng pagkakasunog ng tao, ito po ay kinakailangan na po tinatawag po nating skin grafting, na kung saan ay talaga po ang tuktok na layer o talaga po hanggang sa may subcutaneous tissue ay tinatamaan na po ng pagkasunog. Sa ikaapat na antas naman po ng pagkakasunog, ito po ay meron pong pinsala na kung saan maaari na o posible na pong makita ang mga buto. Sa ikalimang antas naman po ng pagkakasunog ay meron na po nakikitang mga buto at posible pong pinuputol na ang parteng apektado po ng pagkakasunog. Sa ika-anim naman po ay maaari na po kasi magresulta ng kamatayan ng isang tao. Bago po tayo magsimulang magtalakay mga kalas, gusto ko lang pong bigyan ng babala, ang ating pong mga tatalakayin po ngayon ay medyo sensitibo o kaya po ay maaari pong nakakabahala po sa ating kaalaman. Meron din po tayong mga tinatawag nating graphic content. Ito po ay binibigyan ko lang po ng matinding paalala lamang po. Talakay pa po tayo. Iba't ibang uri naman po ng mga sugat. Ano ba ang mortal wounds? Mortal wounds o yung mga nakakamatay ng mga sugat, ito po ay sanhi ng isang pag-atake o aksidente na kung saan ay nagre-resulta sa pagkamatay ng tao o pagkatapos gawin ay ilang saglit lamang ay magdudulot ng pagkasawi ng isang tao. Ano-ano po ba ang mga parteng na kung saan ay maaari pong tukuyin nating mortal wounds? Ano-ano po ba ang tinatawag mo nating fatal parts? Ito po yung utak ng isang tao, puso, baga, malalaking ugat, kidneys, atay, kasama na rin po natin ang spinal cord. Ang kabilang banda naman po ng tinatawag po nating fatal wounds ay yung non-fatal wounds na kung saan ito po ay mga uri ng sugat na hindi po magre-resulta sa pagkamatay ng isang tao. Meron po tayong mga uri ng sugat. Ito po yung mga tinatawag nating defense wound na kung saan ito po ay natatamong mga galos dahil po sa pagtatanggol ng sarili. Meron din po tayong tinatawag na self-inflicted wounds na kung saan ang isang partikular na tao ang nagdulot ng pinsala sa kanyang sarili po. Naway mga kalas, akin pong mga kasamang kuya, ate at mga fellow Rotarians, ito pong maikling oras ng ating pagtatalakay po
patungkol po sa tinatalakay po natin mga pinsala, dulot po ng sobrang init o sobrang lamig na temperatura, mga iba't ibang antas ng pagkakasunog, at ang mga pinsalang po pwedeng matamo ng isang tao ay nakapulutan po ng maraming aral. Mag-iingat po tayong lahat. Mabuhay po ang Pilipino. God bless us all po sa ating lahat.